This afternoon mga kapatid sa ating pag-aaral again on the series of ang mga gabay, mga praktikal na gabay, practical guidelines for the church. Ang magiging sentro at paksa ng ating pag-aaral po nitong hapon is on the topic of how to deal with difficult people. How to deal with difficult people. Yung salitang difficult, by definition, is needing much effort or skill to accomplish, deal with, or understand. With regard to people, these are people who are not easy to please or to satisfy. Ulitin ko ho. Difficulty, or the word difficult, pagdating po sa mga tao, are people who are not easy to please or satisfy. Napaka-importante ho mga kapatid na makita ho natin kung ano po ang itinuturo po ng Biblia with regard to handling difficult people. People that are not easy to please. People who are not easy to satisfy. People who are not easy to get along with. What does the Bible teach of how to handle difficult people? Sa Lumang Tipan, kitang-kita ho natin that si Moises handled millions of difficult people. Mga taong mahilig magreklamo, mga tao na walang ginawa kundi maghatid ng sakit ng ulo sa lingkod ng Diyos, mga tao na paulit-ulit na lang na dapat pagsabihan. Moses handled difficult people. Then we've also come to see sa panahon po ni Jeremiah, he also had to handle difficult people. Ilang taon po siya nangaral, nagpahayag, wala ni isa ang nakinig sa kanya. Ganon din si Samuel. Inalagaan po niya ang mga Israelita. Nagmalasakit po siya sa mga Israelita. Naging pastor po siya sa mga Israelita. And yet, nagawa po ng mga Israelita na piliin po ang tao na maging hari sa kanila kesa ang Diyos. Ganon din si Pablo. Pagdating po natin sa Bagong Tipan, inalagaan po niya ang mga taga-Korinto. 2 beses po siya sumulat sa mga taga-Korinto, as far as we see in the canon. And the Bible teaches us na wala po silang ginawa kundi magreklamo, magtalo, pagdudahan ang pagiging apostol ni Pablo. And yet Paul had to deal with these people. Kagabi, nung pinag-aralan po namin ng 2nd and 3rd John, maging si Juan, he had to deal with a man by the name of Diotrephes na walang ginawa kundi manira. Walang ginawa kundi maging diktador sa loob ng church. Hindi siya nagpakita o nagpresenta na anumang malasakit sa mga lingkod ng Diyos. And yet we still see that these men had to handle these difficult people. Pero kung tatanungin po natin mga kapatid, sa lahat ng mga lingkod ng Diyos na nabanggit po kanina, sino kaya sa kanila consistently handles difficult people even till this day? And the answer is the Lord Jesus Christ. Hindi lang po siya nag-alaga ng mga tao who are difficult 2,000 years ago, maging sa ating kasalukuyan, He still handles difficult people till this very day. At sino ho yung mga difficult people na tinutukoy ho dito? Tayo. The church. When we think about Matthew chapter 10, contextually of course, hindi natin maikakaila na ito po ay tinatawag the commission. Hindi po siya tinawag the Great Commission, but rather the commission. The reason why tinawag po siya the commission rather than the Great Commission is because ang extent ng pagsugo ng Panginoon Hesukristo sa kanyang 12 alagad is only towards the Israelites, mga Hudyo. Kaya nga, ang nabanggit po dito sa talatang 5, kung ating po babasahin, sinugo ni Jesus ang 12 tagasunod niya at pinagbilinan, huwag kayo pumunta sa mga lugar ng mga hindi Hudyo o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip puntahan ninyo ang mga Israelita na para mga nawawalang tupa.
So kaya pala ho siya tinawag the commission is because limitado lamang during this specific period of time yung magiging focus ng evangelism. And that was only towards the Jewish people. Pero later on, when you reach Matthew 28, tinawag po siya the Great Commission dahil after Jesus Christ was raised from the dead, hindi na lamang po mga Hudyo ang magiging focus ng Ebanghelyo, but rather the entire world, both Jews and Gentiles. Now you would expect na ang pipiliin po ng Panginoon para sa ganitong klaseng misyon ay yung mga taong ganap, mga taong perpekto, mga taong matuwid, mga tao na masasabi po natin walang kapintasan, na laging lumalakad sa Espiritu, na laging may bunga ng Espiritu. Pero kitang-kita ho natin na ang mga pinili po niya, as many of us would know, were far from perfect. Now, when you look at the structure of the apostolic list, masasabi po natin, from verses 2 to 4, ito po ay 3 groups of 4. 3 groups of 4. Halimbawa, binanggit po dito, in the English language, these are the names of the 12 apostles. First, Simon, Andrew, James, son of Zebedee, and John, son of Zebedee. So that's the first group of 4. And then in verse 3, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector. That is the second group of 4. And lastly, James, son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot. That is the last group of 4. Karamihan po sa mga listahan po na ito, they are all related to one another. Now, it's interesting dahil nabanggit po dito yung mga pangalan na Bartholomew. Bartholomew ay madalas na kinikilala po ng mga tagapag-aral ng Gospels bilang katumbas ng pangalan na Nathaniel in the Gospel of John, chapter 1. And then nabanggit po dito yung pangalan na James, son of Alphaeus. Siya yung kapatid ni Mateo, who is also known as Levi, son of Alphaeus, which you'll read in the Gospel of Mark, chapter 2, verse 14 and 15. And lastly, nabanggit po dito, si Thaddeus and Simon the Zealot. Kaya naman po siya tinawag na Zealot is because of the fact that may isang movement na kung tawagin po ng mga panahon po na yon, the Zealots. Sila po ay mga freedom fighters during that time. So we could say, in the most present context ng ating panahon, kaya siya tinawag na zealot, he was a former terrorist or freedom fighter in those days. Pero binago siya ng Panginoon. So out of these 12, kitang-kita ho natin that may mga kanya-kanya po sila mga strengths, pero sigurado meron po sila mga kahinaan. Nais ko po na ipunto po dito ang mga ilang alagad po ni Kristo that Scripture gives suffice na mga detalye tungkol sa kanilang kalakasan at kahinaan. Because when we ask the question, how to deal with difficult people, ang titignan po natin dito ay walang iba kundi si Jesus. Ang magiging modelo po natin ay hindi po si Pablo for the Sunday. Ang magiging modelo po natin ay hindi po si Jeremiah, si David, o maging si Moises. Ang magiging modelo po natin ng halimbawa ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Because once we start to see how Jesus handled these difficult men, yung bunga na makikita ho natin sa kanyang buhay, the model-like goodness na makikita po natin how Jesus handled them, may apply po natin yan in our marriage, in our relationships at work, outside of work, and even in the church. So now, we want to look into the first person na binanggit po dito sa listahan po na ito na walang iba kundi si Apostol Pedro.
Ang sabi po ng Biblia in verse 2, ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon na kung tawagin ay Pedro, na siyang nangunguna sa kanila. Now, bakit po tinawag si Pedro in this description, the first? Yung nangunguna. Perhaps there are two reasons kung bakit po inilista ni Matthew in this way na si Pedro po ay tinawag the first. Unang-una, there is a great possibility that the reason why Simon Peter, yung nangunguna po dito, is perhaps he is the oldest out of the 12. Pangalawa, tuwing nagkakaroon po ng mga misyon, even in the book of Acts, ang unang nangangaral sa kanila ay si Pedro. So perhaps si Peter is considered the first here, hindi dahil mas magaling po siya, hindi dahil mas maganda ang kanyang kalidad kung ikukumpara po sa iba, but rather of his age and perhaps of his preaching ministry. Ano po ba ang meron si Pedro na masasabi po natin difficult? Unang-una, he is an impulsive and passionate man. Peter is an impulsive and passionate man. Kapag sinabi impulsive, kumikilos po siya na hindi niya muna pinag-iisipan yung kanyang mga sinasabi o ginagawa. He acts before he thinks. Hindi niya muna pinagbubulayan kung tama ba ang kanyang gagawin, tama ba ang kanyang sasabihin, tama ba ang kanyang bibitawan. Bira na ng bira, through action and through words. And we see that in chapter 16 ng Mateo. Ati po basahin sa Matthew chapter 16, talatang 21 hanggang 23. Matthew 16, verses 21 to 23. Excuse me. Sabi po ng Biblia, mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya'y ipapapatay nila, pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Nang ibig sabihin, dahil po sa pagiging impulsive ni Apostol Pedro, pinagsabihan pa niya ang Panginoon. Can you think about that? Ang pinagsabihan niya po dito ay hindi taong nagkasala o isang tao na makasalanan, imperfecto, but rather, ang Panginoon Jesus, nagawa po niya pagsabihan. Bakit ho? Dahil hindi mo na niya pinag-iisipan mabuti yung sinasabi ng Panginoon. There will be people, mga kapatid, that will enter into your life by the decree of God that are impulsive. You will encounter people na salita po na salita, gawa ng gawa na hindi mo na po nila binababad sa panalangin, hindi nila pinagbubulayin maigi kung ano yung gagawin nila, pero gawa na ng gawa. They act by their senses, they act by their emotions, they act by what they hear lamang, but they don't think critically. And the question might be, how should we act towards them? Nakita po natin sa bibig po ni Kristo, hindi niya sinabi, Pedro, hindi ka ligtas. Kasi kung ligtas ka talaga, dapat hindi ka impulsive. Hindi rin po natin narinig sa bibig po ng ating Panginoon, Pedro, lumayo ka nga sa akin. Hindi ka nakarapat dapat na maging alagad ni Kristo. Hindi rin po natin nabasa na Pedro, hindi ka na Kristiyano dahil masyado kang impulsive. But rather, sinaway ni Jesus si Pedro
Hindi dahil kinamumuyan po niya si Pedro, but because he loved Peter enough to tell him that his way of thinking is not correct. That is how Jesus handled this impulsive man. Na sa kabila po na pinagsabihan niyo si Jesus, even though he had no right to, sabi po ng Biblia, hinarap ni Jesus si Pedro. Kinausap niya si Pedro. Ang ating Panginoon ay hindi po kagaya ho natin. Kapag may mga impulsive people na nakakaharap po natin, ano ho ang madalas na ginagawa ng ating mga laman? Pinag-iisipan natin agad na masama. Hindi natin sila kinakausap. Hindi natin sila tinutuwid, kundi pag-uwi natin, pag-uusapan natin sila, maari ano-ano ang sasabihin natin sa kanila, na sila po ay nakatalikod, hindi po natin sila kaharap, and we say so many evil things. Pero si Jesus ay iba. When He handled difficult people, hindi po niya siniraan si Pedro. Hindi po siya naglihim ng katotohanan, but rather, hinarap niya si Pedro, kinausap si Pedro, tinuwid si Pedro, and told him what he must know. Now the question is, bakit po sinabi ni Kristo, lumayo ka sa akin, Satanas? Was He saying na si Pedro is demon-possessed? Was He saying that Peter was really the person of Satan? Hindi ho. The meaning of Satan po dito is another way of saying, yung mentalidad mo, the influence that is over you, is satanic. Because yung pag-iisip po ni Pedro ay ganito. In those days, ang mentalidad ng mga first century Jews, in light of their expectation of the Messiah, was this. Kapag dumating na ang Mesiyas, He is going to be a conquering king. Hindi siya uusigin, hindi siya mapapahamak, hindi siya mamamatay. He is going to be a conquering Messiah. E nung marinig ni Pedro ho ito, iniisip na po niya ang kanyang sariling kalagayan. Nang ibig sabihin, Peter was very political. Kagaya po ng mga Hudyo. Political in what sense? Well, during this period of time, inaalipin po sila ng mga Romano. At ang pag-asa po nila is that pag dumating na ang Mesiyas, when this Messiah comes, He is going to remove us from Roman tyranny. So hindi matanggap ni Pedro, no, no my Lord, no Jesus. Far it be from you that something bad would happen to you. Pero sabi nga po ni Kristo, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. So Peter is an example of people that you will encounter in the church, at home, in your workplace, wherever you are, na sinisikap mo gawin ang kalooban ng Diyos, and they will stop you from doing the will of God. But how should we handle them? Ang sabi ng Biblia, hinarap ni Jesus si Pedro. Kinorek, tinuwid, at ipinaalam sa kanya kung ano ang kanyang kasalanan. The next thing that we see about Peter, kagaya po nito, is that hindi po natapos ang kanyang pagiging impulsive. Basahin nga po natin ang chapter 26. Hindi lang po siya naging impulsive sa kanyang pananalita, naging impulsive din po siya sa kanyang aksyon. Matthew 26 verses 31 to 35. Matthew 26 verses 31 to 35. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, iiwan ninyo akong lahat ngayong gabi. Daw sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magsisipangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na mabuhay akong muli, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sinabi ni Pedro kay Jesus, kahit iwanan kayo ng lahat, hindi ko po kayo iiwan. Sinagot siya ni Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, bago tumilaok ang manok
ngayong gabi, 3 beses mo akong ikakaila na kilala mo ko. Sinabi ni Pedro, hindi ko po kayo ikakaila, kahit napatayin pa akong kasama ninyo. At ganoon din ang sinabi ng iba pang mga tagasunod. Hindi ko na ho kailangan ilinaw pa sa atin kung ano po ang naging kinalabasan po nito. But we do see that the man is so passionate, the man is so impulsive, na hindi mo niya pinag-aaralan mabuti kung ano yung mga pinagsasabi niya. He's not counting the cost. Salita po siya ng salita, bitaw po siya ng bitaw ng mga salita. He's impulsive. He doesn't think first before he does anything. He doesn't think first before he speaks. He is impulsive. A very difficult individual. Oo siya ng oo, pero yung kanya oo ay hindi pala. Yung hindi pala ho niya ay oo pala. Impulsive. Maaari magaling po siya mang-rebuke, magaling po siya mangaral, magaling po siya magpayo, pero lahat ng kanyang pinapayo, hindi rin niya nagagawa. Because he is impulsive. Na nabanggit ko ho sa inyo kanina, he's not only impulsive and passionate about his words, but he's also impulsive and passionate about his actions. Turn with me in the Gospel of John, chapter 18. John, chapter 18. Beginning at verses 10 to 11. John 18, verses 10 to 11. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Sa pagkakataong iyon, bumunot ng espada si Simon Pedro at tinaga ang alipin ng punong pari. Naputol ang kanang tenga ng alipin na ang pangalan ay Malchus. Pero sinaway ni Jesus si Pedro, ibalik mo ang espada mo sa lalagyan nito. Sa palagay mo ba'y hindi ko titiisin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama? So hindi lang po siya impulsive and passionate about his words, maging ang kanyang aksyon is impulsive and passionate. Bira mo, sa kanyang pag-iisip, pinagtatanggol ko ang Panginoon Jesus. So ano po ang ginawa niya? Bumunot po siya ng espada, he cuts the right ear of Malchus. Now, I've always wondered this, bakit po pinagaling ng Panginoon si Malchus? Because in the testimony of the Gospels, kinuha po ni Jesus yung tenga at ibinalik. At gumaling ang tenga po ni Malchus. Why did he do that? Because kung hindi po gagawin ni Kristo po yun, and this man being a person of authority, he would have committed a criminal offense. Makukulong si Pedro, parurusahan si Pedro, at depende kung sino po ang hahawak po na kanyang sustensya, he must have been led to death if he was put in that occasion and situation. And yet, hindi po natin nakita na sinabi ni Jesus, Pedro, Kristiyano ka ba talaga? Ligtas ka ba talaga? Bakit mo nagawa yun? You will never see that in the words of Christ here. You'll never even read here that Jesus says, klase kang Kristiyano. Nasaan ang buhay ng Espiritu mo? Wala kang kwentang alagad. May natututunan ka ba talaga? You will not see those words in this text. But rather, ang sabi po ni Kristo, ibalik mo ang espada mo sa lalagyan nito. Sa palagay mo ba'y hindi ko titiisin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama? In other words, as a true teacher, he's still instructing Peter. So how did Jesus deal with difficult people? He doesn't set them aside. He doesn't think wrong about them. He doesn't condemn them. He instructs them. Bakit po? Dahil kulang sa kaalaman. Ganyan mag-handle si Jesus. Sa ating mga sambahayan po ba, are there people that are impulsive?
Perhaps our children are impulsive. Perhaps our husbands, our wives are impulsive. How do you handle them? Do you condemn them? Sinisigawan niyo po ba sila? Minamaliit? Hinuhusgaan kung talagang ligtas ba sila? Or do you instruct them like Christ? Do you instruct them with arrogance and self-righteousness? Or do you instruct them with gentleness, knowing that you as also is a sinner? Ang sabi po dito, inaaralan pa rin ni Jesus si Pedro. So ano po ugali? May tinataglay po si Pedro bilang isang difficult na tao. He's impulsive and he's passionate. He's impulsive and he's passionate. Now, the next two that I want to look at is James and John, son of Zebedee. James and John, son of Zebedee. Now, if you turn with me in the Gospel of Mark, may tawag kasi po ditong dalawang kapatid na ito eh. May tawag po ang Biblia sa dalawang magkapatid po na ito. Mark chapter 3, and let us read verse 17. Marcos Kapitulo 3, talatang 17. Ang sabi po ng Biblia in verse 17 of Mark chapter 3, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee, tinawag niya silang Boanerges, nang ibig sabihin ay mga anak ng kulog. James, son of Zebedee, and his brother John, to them he gave the name Boanerges, which means sons of thunder. Now, there is much debate kung bakit po sila tinawag sons of thunder. One theory suggests that kaya po sila tinawag sons of thunder, mga anak ng kulog, is due to the fact that kapag nangaral po sila, it's like fire and brimstone. Very powerful sila mangaral. Pero, meron pong isang suggestion that I believe may be the very reason kung bakit po sila tinawag mga sons of thunder, is because this implies meron po silang difficult attitude of being too aggressive. Masyado silang aggressive. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Mark chapter 9. Kung ating po babasahin, Mark chapter 9, talatang 38 hanggang 41. Mark chapter 9, verses 38 to 41. Mark chapter 9, verses 38 to 41. Sabi po ng Biblia, sinabi ni Juan kay Jesus, Guro, nakakita po kami ng taong nagpapalayas na masasamang espiritu sa iyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Pero sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan. Dahil walang sino mang gumagawa ng himala sa aking pangalan ang magsasalita na masama laban sa akin. Ang hindi laban sa atin ay kakampi natin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang magbigay sa inyo ng kahit isang basong tubig dahil kayo ay kay Kristo, ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. In English, Teacher, said John, we saw someone driving out demons in your name and we told him to stop because he was not one of us. Ang kanilang pagiging agresibo, mga kapatid, ay meron din pong halong pagiging kritikal at judgmental. Could you picture this? Hindi lang po nila kasama sa 12 band po nila, hinusga na po nila yung mga tao by not allowing them to do a good work for Christ because they were not a part of their band. That can happen in the church. Hindi ka reformed? Lumayo ka nga sa akin. Pentecostal ka? Sigurado hindi ka ligtas. You're an Anglican? You're a Methodist? You're an Arminian? Naku, wala tayong pagkakaisa. But Jesus, notice how He says, huwag niyo siyang pagbawalan. Bakit po?
Dahil alam ni Kristo kung paano alagaan si James and si John sa kanilang pagiging aggressive and critical in their nature. The reason why ganito ang bunga ng magkapatid na ito is because kulang ng kaalaman. So how does Jesus handle these difficult brothers? Kagaya ni Pedro, inaaralan sila. May tiyaga si Jesus. May pasensya si Jesus. May pagtitiis si Jesus. Hindi ho natin nabasa, pero sinabi ni Jesus, ano ba kayo? Anak ba kayo talaga ng Diyos? Are you really saved? Do you really have faith? Yung po ba ang sinabi ni Jesus? Hindi ho. Kagaya po ni Pedro, inaaralan sila. Tinuturuan sila. Hindi sila kinondemn. Hindi po minaliit ni Kristo ang mga ito. But as a good shepherd, inaalagaan niya ang mga tupa. In the church, mga kapatid, hindi ho natin maikakaila talaga that may mga kahinaan po tayo of being judgmental. May kahinaan po tayo of being too critical about people. May kahinaan po tayo of being too aggressive. Pero look at how God treats us. Kung titignan po natin ang pangangalaga ng Panginoon Jesucristo sa atin, if Jesus were to treat us the way that we would treat other people, sigurado hindi na tayo magpapatuloy. Pero yan ang ipinakita na pag-ibig ni Jesus sa atin sa kabila ng ating kamangmangan. If we talk about difficulty, bago ho natin punahin ang kahinaan na difficulty ng ibang tao, we should first address ourselves. Am I a difficult person? Ako na ang mangunguna. Joshua is a difficult person. May ugali ako that is very difficult. So when I see may mga tao po who have difficult attitudes, ang dapat kong unahin muna is, bago ako magsalita, bago ako mang-rebuke, Panginoon, mananalamin muna ako. I need to look at myself. Bago ko sabihin, paulit-ulit ka na lang ganyan, I need to look into the mirror of the Word of God. Ako po ba, Panginoon, paulit-ulit din? Kasi, what makes effective correction is not simply what you say. It's what you say and what people see in what you do. Napakahirap po na makinig o maniwala sa isang tao na payo ng payo, tuwid ng tuwid, pero hindi nakikita sa kanya. Napakahirap po nun. Could you imagine? Si John and James nagpapayo sa iglesia. Dapat magmahalan kayo. Dapat hindi kayo nagiging hadlang sa mga ibang kapatiran. Sila nga mismo nagiging hadlang eh. Napakahirap na maniwala sa ganoon. Pero narinig po ba natin si Kristo na sinabi, mga hipokrito, mga walang kwenta alagad. Yung po ba ang nabasa natin? Hindi, sabi niya, huwag mo siyang pagbawalan. Notice the gentleness of Christ. Notice the patience of Christ. Notice the teaching ability of Christ of handling difficult people. In the church, ito po ang may apply po natin. Hindi ho itinuring ang isang tao bilang kapatid sa pananampalataya just because they're reformed. Hindi itinuring po ang isang tao a part of the body of Christ because they're Calvinist. Hindi ho. Kaya ho sila itinuring kapatid sa pananampalataya is because they love Christ, they hate sin, they've repented of their sin, at tinanggap nila ang Panginoon Jesucristo. Yun ang basihan. Ang basihan po dito is that how precise is your eschatology. Hindi basihan po dito how precise is your ecclesiology. Hindi pinag-uusapan po dito how much verses you know in the Bible. Ang pinag-uusapan po dito is, if they're part of our church or not, mahal ba nila ang Panginoon Jesucristo?
is there fruits in their lives that testify that they are Christians? Magbibigay po ako ng isang patotoo sa inyo mga kapatid. Nung kami po at si Pastor John ay may inattendan po na isang conference in Edmonton. Napasama po kami sa isang grupo in our denomination where we had lunch together. At ang isa ho doon is not a Calvinist, is not Reformed, but he's a Wesleyan. Nang ibig sabihin, Arminian siya, naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. Pero kapag kinakausap mo ang taong ito, napakamalumanay, mahinahon, mapagpakumbaba, at lumabas mismo sa kanyang bibig tungkol sa paksa kung ang kaligtasan nga ay nawawala. Sabi niya, maari, tama nga ang sinasabi ninyo. Pero ito ang aking pagkakaintindi. So napaisip kami. He's not Reformed, he's not a Calvinist, pero yung kanyang bunga is much more honorable than my patience. Saan niya nakuha yun? And the only answer could be, he received it from Christ. Minsan tayo mga kapatid, we can be very aggressive doctrinally towards other people. Bakit hindi kagaya ng church namin yung church structure ninyo? Bakit sa church natin hindi kagaya ng mga ibang church na ito yung istruktura ng kanilang polity and programs? Sa atin, 3 lang himno, sa iba, 6. Bakit ganon? Yun na po ba ang sukatan at basihan sa nagmamahal kay Kristo? Yun na po ba ang sukatan at basihan ng pagiging tunay na alagad ni Jesus? Kagaya po ng ginawa ng ating Panginoon sa mga alagad na ito, sabi din ho niya, huwag niyo siyang pagbawalan. Sino ho tayo para manghusga? Kung yung mga kapatiran po natin sa labas, ginagawa naman po nila ito para sa Panginoon. Sino tayo? So when we think about how Jesus handled difficult people, again, wala tayong mababasa, mga walang kwentang alagad kayo. Umalis na lang kayo dito. Hindi kayo talaga ligtas. Wala sa inyo talaga ang bunga na nagbumula sa Diyos. You will not see those words in this text. Pero kitang-kita ho natin, minahal at inaralan sila ng Panginoon. Pero hindi pa ho natapos diyan. Ito pa ho ang matindi. Basahin po natin ang Lucas, Kapitulo 9. Luke chapter 9. Talatang 51. Luke chapter 9. Beginning at verses 51 to 56. Sabi po ng Biblia, nang malapit na ang araw para bumalik si Jesus sa langit, nagpasya siyang pumunta sa Jerusalem. Kaya pinauna niya ang ilang tao sa isang nayon ng mga Samaritano para humanap ng matutuluyan. Pero ayaw siyang tanggapin ng mga taga roon dahil alam nilang papunta siya sa Jerusalem. Nang malaman iyon ng mga tagasunod ni Jesus na sina Santiago at Juan, sinabi nila kay Jesus, Panginoon, gusto niyo po bang humingi kami ng apoy mula sa langit para sunugin sila? Pero lumingon si Jesus at pinagsabihan sila. At tumuloy na lang sila sa ibang nayon. Now, in your King James Bible, ang nakalagay po after the words, pinagsabihan sila. You have the words, hindi mo alam kung anong uri na espiritu na meron ka. That's in your King James. But if you read the footnotes, kung ibababa po natin ang basa in the footnotes, sabi ho dito, may ilang tekstong Griego na may dagdag sa talatang 55 at 56. Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang nasa inyo. Wala pala ho yun sa mga sinuunang manuskrito. Now, one textual scholar said that the reason why idinagdag ng mga eskriba ang mga salitang hindi nyo alam kung anong uring espiritu ang nasa inyo ay dahil hindi ho sila na kontento doon sa salitang
pinagsabihan sila. Now, that is interesting. Dahil para po sa mga iskriba, yung ginawa ng magkapatid na yan, hindi tama. Kailangan maglagay pa tayo ng mahabang paliwanag doon sa ibig sabihin ng pinagsabihan sila. Hindi nila matanggap na hanggang doon lang ang pagdidisiplina ng Panginoon. Gusto pa nila talaga yung maging critical, harsh ang pananalita ng ating Panginoon. Pero kitang-kita ho natin dito, why they were called sons of thunder? Because they have an aggressive nature. Ayaw na makinig ang mga ito. Yung mga kapatiran dito, ayaw rin makinig. Sunugin sila nawa ng Diyos. Anong klaseng pag-uugali yun? Anong klaseng bunga yun? Pero sabi po ng ating Panginoon, pinagsabihan sila. I could assume, this may not be correct, I could assume that Jesus is correcting James and John and telling them, that's not the reason why I came here. Hindi ako naparito para i-condemn ang mga tao. Hindi ako naparito para sunugin sila. I came here para sila'y maligtas. What if yan ang nangyari sa church? May mga tao na hindi nakikinig agad sa mga pinapayo ni pastor. Sasabihin ko po ba na sunugin nawa kayo ng Panginoon? You know, in pastoral ministry, hindi lahat ay nakikinig agad. There are several reasons. Number one, baka hindi naging malinaw sa kanila yung mensahe. So ngayon, kailangan ko sila kausapin at alamin, bakit hindi naging malinaw? Or, malinaw talaga pero hindi nila kayang tanggapin. Kaya it takes time. So I have to work with them. I have to walk with them. Pero what would have happened if Brother Joshua does not copy the model of Christ? Can you imagine that? Si Brother June, hindi nakikinig sa akin yan nung last week. Paalisin na lang natin sa church. Si Brother August, hindi siya nakinig sa aking eschatological session. Hindi ko siya papayagan kumuha ng tinapay at inumin on the Lord's Supper. Hindi maunawaan ni Brother Joel, yung katuruan ngayon, wala sa kanya ang Espiritu Santo, hindi siya ligtas. Hindi ho. You will not see that in this text. Kagaya po ng ginawa po ni Kristo kay Pedro, and in the previous passages, pinagsabihan sila, inaralan sila, dahil mahal sila ng Panginoon. Kagaya din sa loob ng tahanan. Kapag ang ating mga anak may ginagawa po hindi tama, hindi yung sampal, palo, batok. No, you have to talk to them. Let them know where they are wrong. Or if you have a wife that is sensitive, hindi mo siya agad sisigawan. God forbid na sigawan mo siya. Because alam mo na, sensitive yung tao To the sensitive, we must become sensitive. This is the model of Christ. Pinagsabihan niya sila. They are aggressive in nature. Very difficult na mga tao. The third person na titignan po natin ay si Apostol Tomas, the Apostle Thomas. Kung babasahin po natin ang Gospel of John, chapter 20. John, chapter 20. Talatang 24 hanggang 29. John, chapter 20. Verses 24 to 29. Tignan niyo po ang nakalagay. Si Tomas, na tinatawag na kambal, na isa rin sa 12 apostol ay hindi nila kasama noong nagpakita si Jesus. Kaya ibinalita nila sa kanya na nakita nila ang Panginoon. Pero sinabi niya sa kanila, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay niya at mahipo ang mga ito. Pati na ang sugat sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay. Kasama na nila sina Tomas. Kahit nakakandado ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan."
Sinabi ni Jesus kay Tomas, tignan mo ang mga kamay ko, hipuin mo pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda, maniwala ka na. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. How is this a difficult person? Ang tinataglay po na attitude at katangian po ni Thomas is skepticism. May mga tao ho that we will encounter in the church. To see is to believe. They're not going to believe anything that you say unless you can demonstrate it to them. Kahit na pinapakita mo na sa salita ng Diyos, kahit na you are making an argument from the text of Scripture, para sa kanila, I need further signs from God so that I can affirm this. Now, kung yun lang po ang ating basihan, malamang sinabi na natin, anong klaseng Kristiyano yan? Baka hindi talaga ito saved. Hindi. Yan ang nangyari kay Tomas. Meron siyang kahinaan. To see is to believe. And sometimes he would say, hindi ako ganon. Really? Kung si Brother Joshua ay mananalamin, and I will say, have I ever doubted God since I became a Christian? Sigurado ang sagot is, yes. Napakayabang natin na sabihin, kahit kailan, I will never doubt God. Napakayabang po natin na sabihin, I'm not like Thomas. I'm not a skeptic. I always believe God's word. Really? In this imperfect state, sino ho sa atin ang hindi nagduda sa pangako ng Diyos? And yet, here we are, inaalagaan pa rin tayo ng Diyos. Bakit ganun ho, mga kapatid? Ang kahinaan natin, kapag meron po tayo nakikita kahinaan sa ibang tao, ang bilis natin manghusga. Ang bilis natin mampuna. Ang bilis natin humatol. Pero kung mananalamin po tayo, do you have doubts, Josh? Do you have doubts? Baksak na baksak ho ako doon. What exactly did Thomas doubt here? It wasn't just the resurrection. It was the words of the apostles. I don't believe it. It's not enough evidence for me. Kailangan ko makita. Now, nung nagpakita ang Panginoon, how did Jesus handle the man's skepticism? Did he say, unbeliever? You're not born again. Thomas, nakakahiya ka, anak ka ng demonyo. Is that what you see Jesus saying here? No, he says, put your finger here, see my hands. Then he says, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Kagaya po ni Pedro, kagaya po ni John and James. Ano po ang ginawa ng ating Panginoon? He was gentle, he was loving, he was instructing them. Kasi ang tao ay hindi matututo, lalo na if they're true Christians. Hindi sila lalago, hindi ho sila magiging matibay kung hindi sila aaralan. And sometimes, what difficult people need in the church is someone that will walk with them. Someone who will understand them. Have you ever asked the question sa mga nagdududa sa salita ng Diyos? Certain promises. Kapatid, ano nangyayari? Bakit ka nagiging ganyan? O babanatan na agad natin? Wala ka ba natututunan? Kristiyano ka ba talaga? Kung talaga sumasa iyo ang banal na Espiritu, bakit ganyan ka? That's not what Jesus said here. He's instructing these people. Sister, bakit ka nanghihina? Hindi yun, sister, lagi ka na lang ganyan. Kada lang linggo, ganyan ka na lang lagi. Alam mo mga kapatid, madali lang hatulan ang isang kapatid sa kanyang kahinaan dahil nakikita mo siya on that one day. Pero kung maglalagay ang Diyos ng camera
in our homes para makita ng bawat simbahan kung gaano po tayo kay hypocritical sa ating mga sinasabi. Baka wala na ho tayo mukha na maipresenta. Madali lang humatol ng tao kung may mga tao na walang nakakaalam sa ating tunay na pagkatao. Yan ang nangyari mga kapatid kay David. Ang lakas niya humatol dun sa tao na akala po niya iba nung nangangarap po sa kanya si Nathan. Ha? Sino yung taong na yan na nagnakaw ng tupa? Hatulan na natin siya. Ang lakas ng loob ni David. Dahil akala niya walang nakakaalam ng kanyang kasalanan. Pero ano po sinabi ni Nathan? Ikaw yun. Ikaw yung tinutukoy ko. Tayo po ba mga kapatid, lalakas pa ang ating loob na ma-rebuke kung alam ng mga tao na tayo ho ay nagkasala? Kung sa tingin ho natin, hindi ho mabubulgar ang ating mga pagkatao, if we think we can hide our sins and continue a life of self-righteousness, rebuking, correcting people, there's gonna be one day na ipapahiya tayo ng Panginoon. Kasi ang sabi po ng Biblia, ang mga nagmamataas ay ibabagsak ng Diyos. Now Jesus, it's interesting, never nagkasala si Jesus eh. And yet, He has every right to smack them with words in such a strong way to cripple them. The man without sin doesn't do what we do, but rather encourages him, teaches him, corrects him, and continues on. Ano po ba ang doubts natin mga kapatid? Meron ka bang mga pangako na nakikita ho natin dito sa Biblia na hindi mo kayang panghawakan dahil nag-aalala ka of what may happen tomorrow? According to the Bible, Jesus is working in your heart to ask you the question, do you believe? Do you believe? Do you believe? Kapag tayo po ay nagdududa sa Diyos, hindi naman tayo tinataboy ng Diyos eh. Sino ho tayo to set people away because they have weakness in trusting in God? Kaya tignan mo, I could just imagine the voice of Christ. Naniniwala ka ba sa akin? Dahil nakita mo lang ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. You know, ito ang matututunan po natin sa Panginoon. How do you get into the heart of a difficult person? Hindi ka bubuga ng apoy sa apoy. Streams of love and wisdom ang ibubuga mo. And that is what causes encouragement and healing sa kaluluwa ng isang tao. So far we've seen the difficult people such as Peter, masyadong impulsive and passionate. Then you see James and John, masyadong aggressive in nature. Then you see Thomas, a skeptic. Now we see the last person, Judas Iscariot. Hindi ko na ho ipapaliwanag ho sa inyo kung anong ugali meron po si Judas. It's quite clear, paulit-ulit po siya nilalabel bilang isang tao who would betray Christ. Traidor! Pero hindi lang po yun ang kahinaan ni Judas. Meron din po siyang ugali who constantly questions everything. Basahin po natin on John chapter 12. John chapter 12. Beginning at verse 1. John chapter 12, verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay dito. 6 na araw bago dumating ang pista ng paglampas ng anghel, pumunta si Jesus sa Betania, kung saan nakatira si Lazarus na muli niyang binuhay. Kaya naghanda sila roon ng hapunan para kay Jesus. Si Lazarus ay isa sa kasalo ni Jesus sa pagkain.
Si Marta ang nagsilbi sa kanila. Kumuha si Maria ng kalahating litro ng purong pabango na gawa sa halamang nardo na mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok at ang pabango sa buong bahay. Ang isa sa mga tagasunod ni Jesus na naroon ay si Judas Iscariote na magtatraidor sa kanya. Sinabi ni Judas, 1 taon na sweldo ang halaga ng pabangong yan. Bakit hindi na lang iyan ipinagbili at ibigay sa mahihirap ang pera? Sinabi niya ito hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupitan. Now, hindi lang po traidor si Judas, pero meron po siyang ugali na walang ginawa kundi tumutol to question everything. Now think about this. Yung ginawa po ni Kristo is not a bad thing. Or yung ginawa po ng babae is not a bad thing. She poured that fragrance na kung tawagin alabaster box na mamahalin kay Kristo to signify the burial of Christ. At ano po ang ginawa ni Judas? Tinutulan niya ang mabuting gawa. Sometimes that could happen in the home. May ginagawa ka para sa Panginoon, they question it. Perhaps we're doing something good in the church, people question it. Perhaps you're doing something good for your children, and other people question it. Perhaps you're doing something good to the honor of Christ with your family, people question it. These are difficult people. Wala na silang ginawa, kundi tignan lagi yung mga negative. They're never positive. They always question everything. Now, sa Biblia, there are two different types of questionings. Godly questioning, na talagang sinusuri mo kung ano talaga sinasabi ng Biblia, and you have a hunger and thirst to know the truth. And there's the ungodly questioning na hindi mo pa binabasa ang Biblia, hindi mo pa pinag-aaralan maigi kung bakit ito ginagawa, tutol ka na ng tutol. You question everything. Yan ang ginawa po ni Judas. Hindi lang po siya traidor, he questions everything. And there will be people in the church that you will encounter just like that. Nakapagdala ka ng kaluluwa, they question you. Pero sila, kung isusumbat sa kanila, how about you? May nakita ho tayo mga kapatirang ginagamit ng malakas sa ibang area, we question it. Well, what about you? What are you doing for Christ? Why are you worrying about what they're doing for Jesus? What about you? We see other people, they're patient with other Christians in the church. And then here we are, sa gilid, questioning, hindi dapat ganun. How about you? Who have you carried? Whose burdens have you carried? Who have you been walking with? Ganyan si Judas. The reason why he's questioning is not because he's in search for truth. Masama ang motibo. May mga tao na kapag magtatanong, hindi sila nagtatanong dahil naghihingi sila ng sagot, kundi meron na po silang sagot, meron na po silang presupposition, meron po silang maling motibo. May mga tao ho na nagtatanong para lang humugot. May mga tao na magpaparinig lang. May mga tao na mag-aambag lang ng sama ng loob. But how did Jesus treat this traitor? Tignan niyo po yung sinabi ni Jesus in verse 7. Pero sinabi ni Jesus, hayaan mo siya. Ibinuhos niya ito sa katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Lagi niyong nakasama ang mga mahihirap, pero ako'y hindi niyo laging makakasama.
May narinig po ba tayo kay Jesus na hipokrito? Alam ko, traidor ka. Wala ka na nga inaambag dito, magtatraidor ka na nga, tapos ika-question mo pa ako? Did we see that here? No. Did Jesus have the right to say that? Yes. Pero ipinakita ni Jesus what gentleness, humility, and love looks like kahit alam niya, tatraidorin siya ng taong ito. Kung ako yun, mga kapatid, hindi ako aabot ng ganyan katagal. Baka pinalayas ko na itong taong ito. That's what I would have done if I were Jesus. If I were Jesus, what I would have done, ibubulgar ko na itong taong ito in front of everyone. Traidor to, traidor! But Jesus is different. Biro mo, nagawa pa ng ating Panginoon na aralan ang taong ito. Kahit alam niya, siya ay tatraidorin. Sa mata ng mundo, Jesus, you're nuts. No! A tooth for a tooth. An eye for an eye. Jesus is different. Nung binabasa ko ito, mga kapatid, I'm speechless. How can a man do such a thing? Pero just when I thought, nakakamangha yung ginawa ni Kristo dito, tignan niyo pa yung ginawa niya sa Matthew 26. You think this is amazing? Tignan niyo pa yung ginawa ni Kristo sa Matthew 26. At basahin po natin dito in verse 47 and following. Tignan niyo po yung ginawa ng ating Panginoon in Matthew 26 verse 47 and following. Nagsasalita pa si Jesus nung dumating si Judas na isa sa 12 tagasunod. Marami siyang kasama na armado ng mga espada at pamalo. Isinugo sila ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ganito ang palatandaan na ibinigay ng traidor na si Judas sa mga huhuli kay Jesus. Ang babatiin ko sa pamagitan ng isang halik, ang siyang pakay ninyo, dakpin ninyo siya. Dumapit si Judas kay Jesus at bumati, "Magandang gabi sa iyo, guro." Saka hinalikan siya. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo rito." Kaya dumapit ang mga tao at dinakip si Jesus. Sinabi po ba ni Jesus, "Demonyo, gawin mo na yung gusto mo"? Walang kwentang tao, gawin mo na ang gusto mo. Oy, traidor, gawin mo na ang gusto mo. Hangal, gawin mo na yung gusto mo. Mangmang, gawin mo na ang gusto mo. Nagawa pa ho ng ating Panginoon na sabihin, "Kaibigan." Here is a man that questions everything. Here's a man na walang ginawa kundi magnakaw at magtraidor, and yet nagawa pa rin ni Kristo na sabihin, "Kaibigan." So you want to ask the question, how did Jesus handle difficult people? Ang sagot, He didn't handle them like how we would handle them. Bakit ho? Because Jesus is meek and lowly. Because Jesus is the spotless Lamb of God. At kailanmay hindi siya nagkasala gamit ang kanyang bibig. Could you imagine ang ugali ni Judas Iscariot? Traitor, thief, questions everything. In the church, outside of the church, the universal church, may mga kapatiran, may mga mangangaral na walang ginawa kundi i-question ang kaligtasan ng mga ibang tao. I-question ang lahat ng katuruan na nababasa naman nila. I-question ang lahat ng mabubuting bagay at gawain. Dumating sa panahon po ni Brother Joshua, at alam po ng aking mga magulang ho ito, at alam din po ng mga kapatiran na nandito ho ngayon, na nakasama ho namin in the early years of my pastoral ministry.
Ang mga paborito kong mga mangangaral ay sila Jimmy Swaggart, John Hagee, David Wilkerson. Kung pakikinggan niyo po sila, they are great preachers, pero madalas ang pinapangaral po nila is, are you really saved? Are you really, really saved? Talaga ba sumasa inyo si Kristo? And the context is speaking to the church who have already believed. So ngayon, lahat ng mga napapakinggan ko na ganun, puro harsh, puro critical, in-apply ko sa church. Hindi ko maintindihan bakit ang mga taong ito tuwing papasok na lang sa simbahan, lagi na lang nakasimangot, lagi na lang malungkot, hindi makalapit sa akin, walang gusto kumausap sa akin. Biro mo, isang linggo ho sila, may mga pinagdadaanan, battling spiritual battles, and then ang maririnig nila, are you really saved? These are people who made a confession, who love the Lord, and you're going to question them if they're really saved. Ngayon, nung makita ko kung paano magturo si Kristo, kung paano mangalaga si Kristo, nung makita ko kung paano kausapin ng mga apostol ang kanilang mga simbahan, sabi ko, maling-mali yata yung mga napapakinggan ko. Maling-mali yata yung mga ginagawa ko. Biro mo, nasa radyo na ho kami ng 5 taon, kulang ng 20 na tao ang nasa church. Biro mo, may Thursday Bible study na, may Friday Bible study na, may Saturday Bible study na, tapos may morning and afternoon service pa. And yet, 10 tao minsan ang dumadalo sa church. Bakit maglalagay ang Diyos ng mga kaluluwa sa loob ng iglesia kung hindi mo sila mamahalin? Bakit ko dadalhin sa inyo, Joshua, ang mga tupa ko, kung wala ka ng ginawa kundi husgahan sila, paluin sila, pagdudahan ang kanilang kaligtasan, nagpapakumbaba na nga sa akin. May isang Reformed Baptist na ang pangalan po ay Nick Needham. He is a respected church historian. Tignan niyo po ang kanyang sinabi dito. With regard sa mga ganong klaseng pangangaral na pinapakinggan ko, sabi niya, I wonder how pastorally wise and helpful it is to be continually challenging a basically right-believing congregation about whether they really have faith, or have real faith, or have the proper kind of faith. The spiritually sensitive among them could very easily be driven into endless, obsessive self-analysis and despair. I don't see the Apostle Paul continually challenging his congregations in his epistles in this way. If they have professed the true faith, his typical approach is to exercise the judgment of charity, assume they have faith, and challenge them to grow in faith, and to let faith have its way with them in their trials, temptations, opportunities, and relationships. But to be perpetually undermining people's assurance by this insistent, do you have real faith? Do you really have faith? Do you really have real faith? Do you really sincerely have real, sincere faith? This creates a climate of perpetual tension, doubt, debilitating introspection, looking to self rather than to Christ. Alam mo, in my many early years, I would have said, mali ka, Nick Needham. 2 Corinthians 13:5 says, examine if you be in the faith. Pero, kung babasahin pala natin ang konteksto nun, maling-mali si Brother Joshua. 2 Korinto, Kapitulo 13, ito pala ang tamang paggamit ng 2 Corinthians 13, verses 5. Excuse me. Sabi po dito sa 2 Korinto 13, talatang 5, sabi ho, suriin ninyo ang iyong sarili
kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tignan ninyo mabuti ang iyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. I would have said to Dr. Nick Needham, you see, Dr. Needham, nakalagay dito, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. But Dr. Needham would have said, Joshua, read the following verses after. Read the context. Bakit sinabi ni Pablo yan? Ang rason pala mga kapatid kung bakit sinabi ni Pablo ito is not that he's doubting their salvation. Sinasabi niya, kung pinagdududahan nyo ang aking pagiging apostol, paano kayo nailapit kay Kristo kung ako'y huwad na apostol? Suriin ninyo ang iyong mga sarili. Pangalawa, ang tekstong ito ay hindi dapat gamitin para pagdudahan ang kaligtasan ng iba. Dahil sabi mismo ni Pablo, hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Nang ibig sabihin, if you have accepted a different gospel, then yeah, you're not saved. But the fact that you're in Christ and you're doubting my apostleship, beloved, do you not know that Christ is in you? Kaya mga kapatid, when you come to think about that, going back to that question, how did Jesus handle difficult people? Hindi ho siya sumuko sa kanila. Inaralan niya sila. Naging patient siya sa kanila. So ang tanong po ngayon mga kapatid, the way that we treat and handle one another, is it like Christ? Or is it like someone else? Or something else? Kasi kung yung pagtatrato po natin sa mga ibang kapatiran, sa ating asawa o anak ay hindi kagaya ni Kristo, saan mo nakuha yung aral na yun? Saan natin nakuha yung aral na yun? So ano po ang naging kinalabasan ni Pedro nung siya'y inaalaga ni Kristo ng ganun? Nanatili po ba siya lagi mahina sa ganung sitwasyon? The Bible teaches us, ginamit po siya ng Diyos to be an apostle of the Christian church. He was the first to preach about the crucified Christ on the day of Pentecost. Siya ang ginamit po ng Panginoon to win Cornelius and the Gentiles. At dahil inalagaan po siya ng Panginoon na maigi, he was willing to die for Christ for the sake of the gospel. What about James and John? Dahil sa pangangalaga ni Kristo with these aggressive people, James died for his faith in Acts 12. And John, who wrote John, 1st, 2nd, 3rd John, and Revelation, makikita mo kung paano siya manalita sa mga anak niya sa pananampalataya. Hindi na siya aggressive. Kumakausap po siya sa kanila, kinakausap po niya ang mga ito bilang Ama. He's treating them like children. Wala na ho tayong makikita, those who do not know God, sunugin kayo ng Panginoon. But rather, he says, those who know God, love one another. He's speaking to them as Father. And what happened to Thomas? Nung siya'y inalagaan ng Panginoon na maigi? Ayon po sa tradisyon, siya po ay nangaro sa India. Pinatay ng mga tao doon. And he was stabbed to death for the sake of the gospel. Bakit nagawa ng mga apostol na ito? Bakit nagawa ng mga difficult na tao na ito to live for Christ? Dahil inalagaan sila ng tama ng Panginoon. Men will not reach their spiritual potential unless the love of God is demonstrated to them. May mga ilan ho sa inyo, meron po kayong mga tinataglay na mga, masasabi ho natin, hindi kaaya-aya na pag-uugali.
pero minahal pa rin kayo ng Diyos. At nagsimula siya na mabuting gawa sa buhay ninyo. Huwag na huwag ho nating kakalimutan kung gaano naging mabuti ang Panginoon sa atin. Because the moment you forget that, you will not show kindness or grace or love to your fellow believer. So sino po dapat ang tularan on how to handle difficult people? Not Brother Joshua. Not John MacArthur. Not D.A. Carson. Not Augustine of Hippo. Tularan natin si Jesus. Kasi kung mga napapakinggan ho natin, mga tinutularan ho natin ay hindi angkop sa nakikita natin kay Kristo today, you might cause more damage to the church and your family than do good. Pastor, paano ko magagawa ho ito? Ang sagot, biyaya. We need the grace of Christ. How do I get people to be close to me? Show them Christ. How do I get people to listen to me? Speak to them like Jesus would speak to them. How do I get people to open up to me? Show them Christ. Paano magiging palagay ang mga tao sa akin in the church? Show them Christ. Now, the moment iba ang ipinakita mo, sigurado, wala doon ang kamay ng Diyos. This afternoon, mga kapatid, ito ang nais ko ipag-iwanan ho sa inyo. Do unto others as what you would want others to do to you. Love one another as Christ has loved you. As you pray.